Vietnam tiklop sa PLDT, coach na dismaya. PLDT ginulo ang standings, pang finals na, di nakalusot kay Dela Tubino. Pero bago yan mag-viads, huwag kalimutang mag-subscribe, click yung notification bell para mag-update kayo dito sa ating channel. Pero tiklop nga ng PLDT High Speed Hitters ang Vietnamese team na Kinbak Nin upang makuha ang kanilang second straight semifinals wins sa 2023 PVL Invitational Semifinals. Sila nga ang kauna-unahang local team na nakapagpatumba sa isang mga guest team at sila rin ang kauna-unahang team na nag-sweep sa isang guest team sa PVL Invitational Conference. As we've said sa ating preview, talagang mamamawin nga ng PLDT ang Vietnam team na ito dahil bukod sa predictable attacks nila, may tendency rin na mag-collapse ang kanilang floor defense at mag-commit ng ilang errors which nangyari nga sa nasabing laban. Pinatunayan rin nila na hindi tsamba ang kanilang 3-set win versus F2 dahil meron talaga silang ibubuga. Wala pa ring panalo ang Vietnamese team sa tourney na ito na maglalagay sila sa alanganin sa medal match. Sa set 1, sariwang-sariwa pa ang galaw ng Vietnamese team na malayong-malayo sa kanilang naunang performance nang matalo sila sa Japanese team. Tila binigyan nga nila ng problema ang PLDT sa tiyaga sa floor defense matapos na magpakitang gilas ang kanilang libero na nakakahanga. Threat nga talaga sa Vietnamese team na ito ang libero dahil sobrang husay din. Pero tila di nila na-anticipate ang unorthodox attack ni Royce Tubino at mamaw na middles na sina Doel Palomata at Mika Reyes. Bukod rito, offensive mind naman ang pinagana ni Rhea Dimac matapos niyang bigyan ng mga hulog shots ang Vietnamese team. Kaya sa huli, nasungkit ng PLDT ang unang set. Totally different scenario ang nangyari matapos na tila natulog sa kangkungan ng Vietnam team. Nag-collapse ang kanilang depensa, nag-commit ng ilang errors at tila di makapasok sa tore ng high speed hitters. Nabasa rin ng PLDT ang cross-court shots ng Kinbak kaya naman sila ang nakatransition attack ng maayos. Sa sobrang upset, tila nagwala sa sideline at di na dinidikitan ng kanyang mga players ng Vietnamese coach na si Pham Long. Tila na high blood nga ito sa kawalang gana at pagkapatay ng mga katawan ng kanyang mga players. Sa PLDT naman nagpasok na si Coach Rald ng ilang bench players dahil sa kalamangan ng high speed hitters with the visiting team. Set 3 din na nagbago ang body language ng Vietnamese team at nakapitalize ito ng PLDT. Tulad ng versus F2, si Royce Tubino pa rin ang kumana para sa PLDT with her new hairstyle na di umano swerte daw para sa PLDT. Simula kasi ng ganyan ang ayos ng kanyang buhok ay napakaganda ng kanyang performance. Bukod kay Tubino, si Fiola Ceballos na kumamada ng 11 points ang bumuhat rin sa high speed hitters at ang excellent setting ni Rhea Dimac at impeccable defense ni Kat Arado. Smooth sailing rin ang net defense ng high speed hitters matapos ng Vietnam team ay bantay sarado ni Mika Reyes at Del Palomata. Nakakatuwa naman na makita na para bagang powerhouse ang dating ng Pilipinas. Kumbaga bumawi tayo sa pagpapahirap na ginawa ng Vietnam national team sa ating pambansang koponan through this game. Dahil dito ginulo nga ng PLDT ang standings matapos na manatili silang buhay sa medal contention and a win away from their next game might just give them the once-in-a-lifetime shot for a championship. Sa ngayon sila na ang third sa standings with 2-2 win-loss card just behind undefeated teams Kurashiki Ablaze and Creamline Cool Smashers. Dahil dito nasa signal at F2 na ang pressure dahil kailangan na nilang ipanalo ang mga next games nila kung gusto nilang mag-medal match dahil kung hindi, malaki ang tsansa na makakuha na ito ng PLDT. Must win para sa Vietnamese team ang kanilang susunod na laban against the defending champions Creamline Cool Smashers. Nakaka-excite ang mga susunod na tagpo ngayong linggo sa PVL Semifinals. So throughout mga viads, for support this channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell to update on the coming videos.